Amen mga kapatid, magandang gabi sa inyo dyan sa Maynila. Kumusta na kayo mga kapatid? Ito yung mayaman. Ito yung mayaman. Amen, ang mga taga Maynila, kailangan sumagot ng yumayaman, Ate Eva. Amen. Kailangan sabihin natin sa Maynila and to the rest of the world. Kumusta na kayo mga kapatid? Ito payaman ng Ito, payaman. payaman ng payaman. Payaman ng payaman. Amen. Sa pangatlong pagkakataon, kumusta na kayo mga kapatid? Ito, mayamang, mayamang, mayamang. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Amen. Tayong lahat mga kapatid ay sandaling manalangin. Maraming salamat Panginoon sa amin pong pag-aaral ngayong gabi, ngayong araw. Sapagkat kami po Panginoon ay nagdaraos ng aming pag-aaral ng iyong mga salita, Bible studies. And this is comprising with the Philippines in Manila and other churches in the Philippines and to the rest of the world. Lord, bless us tonight. Ikaw Panginoon na magbigay sa amin ng karunungan, ng kaliwanagan, Panginoon, patungkol sa iyong mga salita. Turuan mo kami, Panginoon, hindi lamang ito maging isang salita na maririnig namin, Panginoon, kundi ito, Panginoon, ay aming maisapamuhay sa aming pagiging Kristiyano, Panginoon. At malaman namin ang iyong kalooban, maturuan mo kami, magabayan mo kami, Panginoon, sa aming paglalakbay bilang isang Kristiyano. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, we are studying now the book of Isaiah, chapter 22. At mga kapatid, without reading again what was read, may sinasabi dito pa rin mga kapatid si Prophet Isaiah. And this is about the life of the people in Jerusalem. And Isaiah, Prophet Isaiah, denounces the city of Jerusalem. Umiiyak siya sa pagkabigo, sa pagbagsak ng Jerusalem. Magsisimula ako mga kapatid sa chapter 22 verse 1. Prophet Isaiah said, I will weep bitterly. Do not labor to comfort me. You see, there are times that people will try to comfort you. Kaya nga mga kapatid, sabi ko, pag may namatayan, may nawala, na nalungkot, we don't need people to say, don't cry. Because skipping that stage of mourning, skipping that stage of crying mga kapatid ay hindi maganda. Kailangan talaga dumadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga pag-iyak na ganyan. Kaya ang sabi ng Bible, Sister Eva, sabi ng Panginoon, ang pag-iyak ay magtatagal ng magdamag. So you have to let go of the mourning. You have to learn how to cry. We have to let go how to let it go. Come out. That tears. Kaya pag may mga nalulungkot na tao, may mga nalulumbay dahil sa mga nangyari sa kanila, let them cry. Because crying is a form of an outlet. That when you have started to cry, when you started to your tears to come out, you begin to feel good about yourself. Amen mga kapatid? Now, Prophet Isaiah is having this kind of trouble. He was saying, I will weep bitterly. Huwag mo akong patahanin sa Tagalog, sa Ingles, sa Batangas. Huwag mong sabihin sa akin na tumigil ako o tumahan ako. And we usually think that Jeremiah is a weeping prophet. Lagi siyang umiiyak. But also Isaiah is weeping. You know, weeping is different, sister, in crying. Crying is just cry. Weeping is talagang humahagulhol. Yun ang definition in our colloquial term. Ito mga kapatid ang problema at ang mga dalahin ng mga nasa Panginoon, ng mga especially ang ating mga ang ating mga leaders, ang ating mga pastors. Ito ang nagiging kabigatan nila most of the time. We cry, we weep, not always on what happens to us, but we weep on the destruction of or weakness, or I would say rather
negligence of the congregation of the church. So ito nangyayari ngayon kay Prophet Isaiah. And then he said, "For it is a day of trouble." Talagang dumarating ang mga pagsubok, mga kapatid. Darating talaga ang mga pagsubok. The Bible is telling us, it is a day of trouble. Because in that particular time, mga kapatid, the city of Jerusalem was surrounded by great armies such as Elam, Babylon, Chaldeans, Assyria, the Elamites. So the city, the city promised, the city blessed by God apparently, was surrounded by the strong armies. And I'm sure naranasan nyo na ito, mga kapatid, na marami mga pagkakataon sa buhay natin that tayo ay napapaligiran ng marami mga dalahin sa buhay. And this is the reason why the Israelites were preparing for the attack. But the context that we are reading now, mga kapatid, is saying that in that day of trouble, Prophet Isaiah in this context was saying the Lord will not deliver them. And we will know later on as we go forward bakit hindi sila poprotektahan ng Panginoon. You see in verses 8 to 14, Jerusalem makes all the wrong preparations for a coming battle. And we have read and we have heard, mga kapatid, that Prophet Isaiah was saying, God removed the protection of Judah. God can remove the protection. You remember, Sister Arlene, when Satan, in the book of Job, chapter 1, Satan went to the heavenlies along with the angels of God. And God said to Satan, where have you been? Oh, I've been traveling around the world. I've been looking for someone to devour. I'm looking for someone to destroy. But God said, Sister Edna, God said to Satan, have you considered my son Job? He is the most righteous man on earth. And Sister Eva, Satan responded to God. He said, yeah, I've seen him, but cannot touch him because your hand is over him. You see, he's saying that Satan has no power to touch the Son of God, the children of God, because the hands of God are protecting us. And that's why it's important for us Christians to always pray and ask and seek for God to maintain His hands over us. Ang sabi ni Job, sabi ni Satanas, hindi ko mapuntahan si Job kasi nakabakod ka Sabi ni Satanas sa Panginoon. Pero sabi ni Satan sa Lord, pero God, if you remove your hands of him, I swear to you, he's going to curse you in your face. Sister Eva, God made a bet. He put a bet. He said, cool, I will remove my hands of him. You see, Sister Edna, God allows to remove his hands of a particular group of people or a person just to test. Now, in this particular verse of Isaiah, Prophet Isaiah said he removed the protection of Judah. He removed it. The problem with them, mga kapatid, one of the problems dito sa context na ito, mga kapatid, was the wrong preparation of Jerusalem. The wrong prep. Nakaranas na ba kayo na naghandaan kayo tapos
nagluto kayo ng pagkakaraming pork, Sister Inda, nagluto ka ng maraming pork adobo, ang marami pala sa bisita mo, Sister Lloyda, mga Muslim, mga taga-Bisa, mga taga-Mindanao. So, wrong prep ka. O kaya, yung tipo naghanda ka ng 25 September, yung bisita mo darating ng 25 October, wrong prep ka. Ganun ang ginawa ng Jerusalem. They made a wrong preparations for a coming battle. And that's why Prophet Isaiah was saying, God remove His hands off you. Pag nabasa natin mga kapatid, sabi ni Prophet Isaiah sa mga taga-Jerusalem, you gather together the waters of the lower pool. Meron silang pool, yung swimming pool, parang tubig. Nag-ipon sila ng maraming tubig para patibayin yung kanilang wall. Sister Arlene, ito ang sabi ni Prophet Isaiah. When Jerusalem was faced with this attack, they prepared for battle and for siege. Yung siege, yung pagkubkob. Yung labanan, yung pagkubkob, yung pagsakop. They strengthened the wall of the city and making sure that they have enough water for a siege. Kasi kung mga kapatid, kung itong mga noong unang panahon ay nananakop na, sinasakop na sila, tapos hindi sila makalabas, hindi sila makapasok, maganda, marami punong-puno ka ng tubig. Noong unang panahon, mga kapatid, mahalagang-mahalaga ang tubig. Kahit naman ngayon, mahalagang-mahalaga ang tubig. Nung isang araw nanonood ako ng GMA7, wala ng tubig, yung ibang lugar, Sister Mirna, yung ibang lugar naman may tubig, pero kalawang, may yellow, ang kulay dilaw yung tubig nila. So, important talaga ang tubig. At mga kapatid, papatin natin ang buhay natin ngayon. Mas gusto ko pa, Sister Inda, ang walang kuryente, walang internet, basta may tubig. Tingnan mo to, Sister Eva. Imagine mo may internet ka, may kuryente ka, tapos wala kang tubig. Isipin mo ganung buhay. Water is one of the highest, the best necessity of mankind. Makikita mo yan later on. I think Brother Toto read about the tire or yung tiro na tinatawag sa Tagalog. Babasahin natin mamayang konti. Pero sinasabi ko lang dito mga kapatid na yung tubig, nag-ipo sila ng maraming tubig dahil pag kinupkup sila ng mga kalaban, hindi na sila makakalabas. At least kahit sa loob ng kanilang kaharian, ng kanilang kingdom, pwede silang mabuhay kasi may tubig sila eh. That's what they did. They prepared so much water. They strengthened the walls. But ito ang problema nila, Sister Inda. But God removed the protection of Judah. Instead of their building projects, the best thing Jerusalem could do for her protection was not just to prepare the walls. Was not just to gather so much water. But the best thing that they can do, mga kapatid, was to turn Jerusalem's heart, the heart of the people, toward the Lord. Nandoon ang kanilang preparation, Sister Presi, sa labanan, sa pagsakop ng kalaban, but their heart was not with God. Wala yung puso sa Diyos. Kaya may kanta tayo, Sister Eva, na turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. When you keep turning your eyes, turning your heart towards God, hindi ka magkakamali sa prep. Ang ginawa ng mga Jerusalem Israelites na ito, masyado silang na-focus sa pagpapalakas ng kanilang mga pader, pagpapakapal ng pader para hindi masakop ng kalaban. Masyado silang naging abala sa mga pag-iipon ng kung ano-ano mga pagkain at inumin para hindi sila magutom. But they neglected the fundamentals, the basics, that they need to put their hearts to God. Yun ang nawala sa kanila. And that day, the Lord God of hosts called for weeping and mourning. Hindi sila nagpakababa sa Diyos. Ang sabi rito mga kapatid,
They failed to humble in repentance to the Lord. Instead of humbly seeking the Lord, the people of Jerusalem had bought confidence in their own preparation. Masyado silang naging kampante sa kanilang paghahanda. Okay na to. Naalala niyo yung mga tao na, I think I read it in one of the literatures in the Philippines, that if you are in the Philippines, you have to have at least 12 months salary so that if ever you are out of job, you have a safety net. Pagka daw sample sumusweldo ka, I think yata sa Pilipinas, ang sabi nila, ito ang sabi nila, sa Pilipinas dapat kumikita ka ng mga 64,000 pesos just to live above the poverty line. 64,000 pesos. Napakalaking bagay nun. Pero maraming tao, Sister Eva, they look on they become confident on the amount of money they have in the bank. They rely so much on the employment. They rely so much on what they earn, on what they have, on their house, the big house, their prestige, sa kanilang profession. Ito nangyari sa mga Israelite. Masyado sila naging confident sa kanilang preparation. Kaya sabi doon sa talatang ating binasa, sa English, let us eat and drink, for tomorrow we die. Amen. Nagkaroon sila ng malaking kumpiyansa. Kaya tama ang sabi ng Bible, Sister Inday. You see, mga kapatid, gasgas na ito sa atin. At lagi na lang itinuturo ito sa atin. Pero time and time again, people never learn. People never understood the secret of life. People never see what God is saying. They never comprehend. They never understood that what they need is God. You don't need anything except God. Even our investment, even or whatever we have in life, our job, our employment, our bank account, that is nothing. People need the Lord. What people need now is the Lord. But people forget that. People rely on so much things that they failed to turn their hearts. They failed to see. They failed to turn their face upon Jesus. Itong pagkakamali ng Israel. And then, Sister Edna, ito ang sabi. For this iniquity, there will be no atonement for you. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Why is this sin, itong kasalanan ito, Sister Pressy, ang sabi ni Prophet Isaiah, walang kapatawaran ito. This sin is unforgivable. Why? The unforgivable sin is a sin, yung kasalanan of refusing to humble ourselves before the Lord and repent. Kapag ang isang Kristiyano, mga kapatid, ay binaliwala na yung mga pagmamahal ng Diyos, binaliwala na ang Diyos, yung wala nang pakialam sa Diyos, wala nang konsensya, wala nang pinakikinggang mga turo, wala nang pinapakinggang mga aral, hindi nagpapakababa, hindi nagsisisi, that is a sin which is unforgivable. Walang kapatawaran yun. Because hindi ka nagsisisi. Hindi mo Pero sabi ko nga, Sister Myrna, alam mo ang tao marunong na eh. Ang tao ngayon, hindi mo na kailangan talagang turuan every day. Kasi yung Bible study natin, halos araw-araw na nga eh. Alam na natin ito eh. Pero naniniwala ba kayo, mga kapatid, na kahit alam na ng tao na mali siya, but there are times we tend to become so stubborn. Hindi ako mali. Siyang mali. Hindi ako mali. Siya lang. You see, mga kapatid, ang sabi ng Bible, Sister Edna, ang lahat ng ating katuwiran, lahat ng ating sinasabi nating tama, ang lahat ng ating kabanalan, sinasabi natin, is only based on our
standard. Pero lahat ng ating katuwiran ay isang maruming basahan sa paningin ng Diyos. Because there are times, Sister Mirna, sasabihin mo, mabuting tao ka eh. Di ba? Ay, mabuting tao ako. Pero pag tinanong yan, Sister Arlene, kaninong standard ang ginagamit mo? Barometer mo ang ginagamit mo, yung standard mo, yung mabuti ako sa pananaw ni Arlene. Pero pag tinanong kong ibang tao, may mga tao nga, hindi mabuti yan, masamang tao yan. So, yung word na kabutihan is subjective. Hindi mo pwede sabihin mabuti ka all throughout. Ito ang kasalanan, Sister Presi, ng Panginoon ng mga Israelita. It is the sin of ignoring God. Yung mga taong ini-ignore ang Panginoon, ayaw magpakababa, ayaw magsisi, yan ay mga kasalanang walang kapatawaran. Ang ginawa ng Jerusalem, mga kapatid, naghanda na lang naghanda. But they rejected the Lord. Naghanda. Okay sa handa eh. Pero kinilimutan ng Diyos at ayaw ng Diyos ng ganon. You see, like kong sinasabi sa inyo mga kapatid, Christians have the right to expect from God. Pag nag-pray tayo, meron tayong expectant heart. Pero tanungin din natin ang ating mga sarili mga kapatid. Parang mga magulang. Our children have the full expectation from parents to support them. Their studies, their advocacies, their life, their future, support their education. Yan ang expectation ng bata sa magulang. Pero Sister Inda, the parents also have the right to expect from the children. Anak, I'll do everything for you to support your future, to secure your education. You can expect it from me. But I also expect from you is this. Ganon din ang Diyos. Itong mga Israelita na to, masyado nilang binaliwala ang Diyos eh. Initsapwera nila ang Diyos. Ayaw ng Panginoon ng ganon. Isipin mo lang, Sister Inda, nagpakamatay ka na sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Imagine mo na lang ganon ang senaryo, no? May mga kapatid tayo na ganon eh. Pastor, magpapakamatay ako sa abroad, magtrabaho, para yung anak ko mapag-aral ko. Oh, maraming mga magulang na ganon. Magpapakamatay talagang dugo at pawis at talagang lahat na lang ng overtime, part-time, sideline, pinasok na. Para lang mapag-aral ang mga anak. Ganon din ang Diyos. Gagawin ng Diyos ang lahat. Ginawa ng Diyos ang lahat sa Israelita, sa mga Israelites. Bagamat Israelita ang pinag-uusapan natin in this context. Pero dahil sa kanilang kabusungan, alam mo yung, masakit kasi sa tao yung nakagawa ka na mabuti, tas after na makuha na nila, masakit yun eh. Yung makuha nila gusto niya, tas itsapwera ka na sa kanila. Yun, masakit yun. I'm sure many of us, or all of us, have become a victim of that kind of emotions. Yung anak mo na pinag-aral mo, anak mo na tinulungan mo, inaruga mo, pinalaki mo, tapos paglaki niya, parang wala ka na, hindi ka nakasali sa buhay niya. That is one of the painful experiences, one of the most painful experiences of a parent. Kaya ang Diyos, sabi ng Panginoon, walang kapatawaran yan. At mga kapatid, this is not my word. This is not my interpretation. This is the word of a prophet Isaiah. Sabi ng prophet Isaiah, no atonement, no forgiveness, no restitution, walang reconciliation. Kasi ignore mo na ako eh. Mga kapatid, tuturo ko sa inyo ang mga sikreto ng mga tao nagtatagumpay. At ito mga kapatid, tandaan nyo ito. Sa lahat ng tagumpay nyo, sa lahat ng maaabot ninyo, huwag mong kalimutan ang Diyos. Lahat. Achievements, ibalik mo sa Diyos. Magandang bahay, ibalik mo sa Diyos. Magandang kotse, ibalik mo sa Diyos. May pera sa bangko, ibalik mo sa Diyos. When you do that,
you are bringing back the glory to Him. Binabalik mo sa Kanya. Hindi yung Mirna, ang ganda ng bahay mo, my God! Talagang hindi ka na ma-retch. Yung mga taga-Bisaya, mga hindi na ma-retch, no? Sabi nila, hindi ka na ma-retch. Retch ka na talaga, Arlen. Hindi talaga. Katas ng Saudi yan eh. Katas ng Paris. Nung bata pa ako, may mga ganyan. From Paris with love. Lahat ng mga sasakyan, lahat may mga ganon. From Paris with love. Talagang katas ng Paris, talagang pati mga sapatos. May Parisian pa, nauso pa yung Parisian eh. Yung mga sapatos na Parisian, talagang kumpleto. May plug pa ng Paris. May sombrero ng Paris. Ang kanilang mudguard ng mga jeep, katas ng France. Totoo yan mga kapatid. Hindi yan joke. Talagang ang pinagmamalaki, Paris. Pero hindi. Hindi ganun eh. Bagamat ginamit ng Panginoon yon, Brother Rocky, as a channel for God to course through to bring the blessing to you, but Paris, United Kingdom, United States, all the countries in the world, or all our employers, are just channels. Pero ang true giver niyan, ang Diyos. Hindi naman niya ibabagsak sa'yo, Sister Inda sa Sulo eh. Sulo, Inda, are ang blessing ha. Are ayuda ni Kapitan. Hindi ganun eh. Wala. Ginagamit na channel ng Panginoon ang iba't ibang sources for you to understand the blessing of God. Kasi china-channel lang ang Panginoon yan eh. Ganun dapat. Itong mga sarilatang to, ang laki ng kanilang pagkakamali. And because of that, sabi ng Panginoon, no, pinagbigyan ko na kayo matagal eh. Kaya, matututo tayo mga kapatid sa buhay ng mga Israelita. You see, one of the best lessons that I learned in life is not for you to experience the sufferings because of your own negligence, of your own disobedience. Pag-aralan mo na lang yung buhay ng iba. Itong Israelitang to, gantong ginawa nila eh. Hindi sila sumunod sa Diyos eh. Deuteronomy 28 verse 1 to 14. If you obey and hearken to the voice of the Lord your God, all these blessings will come, Sister Arlene, not just come, but will overtake you. So Sister Arlene sa Pilipinas, nauso ito, at ito tapatin niyo ako sa mga taga-Pilipinas. Usong-uso dyan ang kasabihan, ang aking sweldo hindi na sumasayad sa aking palad. Yung sweldo ko sa A1, pambayad ko na sa A15. Yung sweldo ko ng A30, nakabayad na, hindi na lumalapat. Kaya pag binasa mo Deuteronomy chapter 28, verse 15, Sister Inda, if you disobey me, sabi ng Panginoon, all these curses will come and will overtake you. Uunahan ka ng sumpa. Hindi ka pa sumusweldo, nakabayad na. And life has been like this. Keep going in its orbit. Kaya maraming mga tao, and even Christians, sadly, hindi nakakawala doon sa sumpa. Because they never understood the principles of life. They never understood the power of obedience, the power of relying upon God. Yung nagtatagumpay ng mga tao, mga kapatid, yun ang ginagawa nila. Lagi nagtitiwala sa Diyos. Laging ibinabalik sa Diyos. Panginoon, tutsunod. Panginoon, ano po bang sinasabi mo? Panginoon, ano po bang gusto nyo ipagawa sa akin? Sundin mo na yon. Hindi naman mahirap. Makiklik ka lang ng link. Yung iba ang reason, walang load. Bakit naka-online ka? Bakit ka nakakasagot sa mga Facebook? Nakikita ko ang mga post mo. Ano yung nagpo-post ng kapitbahay? Pero pag sa Bible study, wala akong load eh. Sige, kapatid, nandito ako sa United Kingdom, nasa London ako, papasahan kita. Kahit wala kami dito load, hindi ko alam kung paano ako magpapasa. Hahanap ako ng paraan para makapag-load ka. My God naman, oo. Sabi nga ni President Duterte, you're getting to my nerves, mga kapatid. Pero mga kapatid, paano tayo matututo? Paano tayo matututo kung wala tayong pagnanais na makarinig ng salita ng Diyos? Ganun lang naman yun eh. Gusto mo mag-aral, di makikinig ka sa teacher.
gusto mong matuto, makikinig ka sa teacher. Papasok ka. Hindi yung, kaya wala ka natututunan, puro ka cutting classes. Nanonood ka ng sine. Nagbubulakbol ka, wala kang ginagawa, hindi ka uma-attend. Wala ka talaga matututunan. Pag hindi ka naman nakinig dito, brother Rocky, ano bang gagawin natin? Hindi pa Facebook lang tayo. Ang makikita mo lang, mga buhay ng iba. Mga nakangiting picture na actually hindi naman nakangiti. Mga pakitang tao, mga iba dyan nagpapapicture, hindi naman talaga totoo. Oy, magpa-picture tayo para sa mukhang ano tayo dito, nasa Boracay tayo, nasa ganito tayo. Pero actually, mga kapatid, you see, Sister Inda, ito ang aking last week. Meron ako isang kaibigan, hindi ko alam kung nandito siya. I have a best friend. Sabi niya, ang tawag niya sa akin, pre. Siyempre, nung bata pa kami, sabi niya, pre, ganito palang buhay. Ngayon nawala na ako ng trabaho. Ngayon wala na akong silbi sa pamilya ko. Ngayon ganito na nangyayari sa mundo. Parang nararamdaman ko, hindi na ako masaya. Nawala na yung sigla ko sa buhay. Alam mo, sabi ko sa kanya, Sister Inda, ang totoong kaligayahan ng tao, Sister Inda, ay wala sa ating mga material na bagay. Wala sa... Kasi may mga tao nakatingin sa material eh. How many people are filled with so much stuff? Yung tinatawag nilang fully loaded in life. Kompleto. Magandang kotse, magandang bahay, magandang asawa, mga anak na mga nag-aral sa mga matataas na eskwelahan, mga pribadong eskwelahan. They have everything. And yet, they feel the emptiness inside. The true joy. Kaya sabi ng Panginoon sa Sister Inda, sabi ng Panginoon, di ba may kanta tayo na, yung, there is peace I give unto you, and the peace that the world doesn't understand. Meron tayong kapayapaan. Merong kaligayahan. Merong mga bagay na ibinibigay ang Diyos sa atin na maaaring not necessarily blessings materially or financially. But God is the one who filled. Alam mo yung parang relleno, Sister Inda, nagpapasa ka ng mga laman, di ba? Rellenong bangus. Ang Diyos ang naglalagay ng stuff. Para maramdaman mo, Sister Presi, bagamat sasabihin ng taong kulang ka sa pinansyal, kulang ka sa mga material na bagay, but because it is God who gave you the peace and the joy, you feel happy. You feel complete. You feel satisfied. It's because God has filled you the joy. Amen? And mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, there was a man, ang pangalan niya Shebna. Isaiah denounces Shebna. Shebna is King Hezekiah's chief steward. Alam mo yung mga flight stewardess, Sister Arlene, di ba? Ang flight stewardess, they are steward. Flight stewardess, flight steward. Ibig sabihin, katiwala sila ng, for example, Philippine Airlines. Ikaw ay flight steward o flight stewardess. Ikaw ay katiwala ng Philippine Airlines. Shebna, in the book of Isaiah chapter 22, he had a high and honorable office. Sapagkat para siyang si Bongo. Yan, si Senator Bongo. Mga kapatid, sa linggo, I will be on radio, mga kapatid. I'll be speaking with Senator Bongo same time. Kaya mga kapatid, abangan niyo ako sa commercial lang yun, mga kapatid, sa Sunday, sa UK time. Para siyang si Bongo. Naging katiwala si ni President Duterte. Ganon din si Shebna. Siya ay naging katiwala ni Haring Hezekiah. But the problem with Shebna, Sister Arlene, he used his office. He used his position to glorify himself. Amen. Kaya sa mga kakandidato ko, mga kapatid, sa darating na halalan, I don't know if Pastor Ben will run. Sa ating mga kapatid na kakandidato, tatakbo, Kapitan del Barrio, konsehal ng bayan, konsehal ng barangay, kahit anong opisina, mga kapatid. At kayo inaiboto ng tao. Ha? Nanalo kayo. Huwag kayong yayabang.
Ang iba ay ang iba ang iba ay barangay tanod pa lang eh. Parang feeling eh, hepe ng pulis. Kapatid. Ano ba? Basta kung sabi ng Panginoon, Sister Edna. Sabi ng Panginoon kay Shebna, the Lord spoke to Shebna, that proud man, and said to Shebna, God said, was talking, Sister Presley, who do you think you are? Sino ka baga? Ha? Sabi ng Panginoon, the Lord talking, what do you think you have? Anong meron ka? And then sabi ng Panginoon kay Shebna, you really think you are something or someone, but you are nothing, and you have nothing. See? Kaya tumaas lang si Bongo. Kaya sabi ko nga kay Senator sa ating mga, ako mga kapatid ay legal advisor ng ating mga kababayan dito sa United Kingdom. Meron tayong tinatawag na mga samahan dito. Pero sabi ko nga, Bongo is nothing before President Duterte came. But because he became an ally, a friend, may-ari sabihin natin confidant ni President Duterte, naboto siyang senador. Pero he is nothing. I'm not undermining him, I'm not putting him in a bad light, but let's be honest, we're talking about the personality. Just like Shebna. Sabi ng Panginoon kay Shebna, you have nothing. And you are nothing. Ganon din tayo mga kapatid. Apply natin ito sa ating universal application. Ganon din tayo. Isipin lagi natin, wala tayo. Ano bang meron tayo? Yung mga nasa ibang bansa, kung makatingin sa mga taga-Pilipinas, para mga kutong lupa. Mga kapatid, maraming mga taga-Pilipinas, mas maganda pa ang buhay sa mga nasa abroad. Mind you. Yes. Aba, Sister Mirna, pag pumunta ka ngayon ng airport, sasabihin ko nga sa'yo, Sister Mirna, hindi mo alam kung sinong galing ng London at galing ng Italy, galing ng Amerika. Bakit? Ang mga galing ng London, mga kapatid, parang mga alambre, mga buhok, parang mga pasa sa mga mukha, parang mga bulldog, alam mo, parang, anyari? Parang dami ng mga pilekes, marami nga namin mga pilekes. Nausuno ng corduroy, Sister Ellen. Alam mo yung corduroy, guhit-guhit. Parang maraming guhit sa noo. Anyari? Naku, ako 15 years na sa abroad ito ang nangyari. Pero yung mga susundo galing Sister Edna, yung mga susundo galing Pilipinas, naku mga kapatid, relax ang buhok. Yung mga galing Israel, hindi makarelax, stress. Ang kanilang mukha, pati buhok, stress. Sa Pilipinas, lahat ng mga mukha nila, Sister Inda, relax. Ang kanilang mga hair rebond. Pati pala mga hair, pinaparelax ngayon kasi nai-stress din pala yan, Brother Rocky. Pero mo yan, pati yung mangkuko ng mga galing Pilipinas, magpunta ka, iba-iba ng kulay. Pag nakaganyan, hi! Kaya pag nagbababay sila sa Arlen, ganyan ang babay nila, hi! Kasi pag nakita mo sa Arlen, kadala mangkuko gaganda. Pero tinan mo yung mga kuko galing Israel, galing London, mga kapatid, ang mangkuko, hindi mo alam kung punod-pud na talaga. Ano nangyari sa kuko mo, te? Tiya, ano nangyari sa kuko nyo, auntie? Naku, lagi nagkukudkud ng kubeta sila dito mga kapatid, ang kinukudkud ng mga tao sa Pilipinas, mga Starbucks, coffee, Jollibee, wala silang Kaya mas masarap ang buhay ng mga taga-Pilipinas. Ganon din ang blessing mga kapatid. Kapag kayo dumating sa isang antas ng buhay na medyo umangat ng konti, huwag magbalaki. Manatiling nasa baba. Manatiling nakatingin sa taas. Panginoon, kung hindi dahil sa iyo, itong blessing na ito ay wala. Itong mga magaganda na tatanggap ko. Naku, Inda, mabuti ka pat ang iyong mga anak ay nakatapos. Naku, purihin ang Panginoon. Kung hindi dahil sa Panginoon, wala. Ano ka naman trabaho ko? Ako binitutulak ng alon laang din sa sulo. Wala naman akong alam. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, Diyos din ang gumagawa ng tagumpay. Tandaan mo, Sister Inda, Diyos din ang naglagay ng mga isda sa net, sa lambat ni Pedro. Sabi ng Panginoon kay Pedro, bumili ka sa laot. Pwedeng sabihin ni Pedro, Sister Presley, na, Panginoon, kagagaling ko lang doon. Ano ka ba naman? Wala pang miracle, hindi pa magkakilala si Pedro at saka si Jesus nung panahong nagkausap sila ng ganon. Hindi alam ni Pedro na yung kausap niya si Jesus ay Diyos. Sabi ni Pedro, ano bang alam mo?
Ay, ako master fisherman. Kagagaling ko lang doon. Pababalikin mo na agad ako doon. But Peter understood the person whom he was talking to was the Son of the living God. Sabi ni Pedro, Jesus, Panginoon, dahil sa sinabi mo, gagawin ko ang iyong sinabi. Sabi ng Panginoon, tunuro niya. Sabi ng Panginoon, ihagis mong lambat sa kanang bahagi. Hindi sinabi ng Panginoon na ihagis lang kung saan, no. God is going to tell you where to throw, where to cast your net. Ganon din ang buhay natin, mga kapatid. Diyos din ang nagtuturo sa atin para magtagumpay. Amen ba, mga kapatid? Kaya, pag umangat-angat ang buhay at pinupuri ng tao, abay, nako kaya maganda yung, kung tayo magkaka-jeep, Sister Arlene, ilalagay mo, to God be the glory. Hindi yung katas ng London, tapos meron bang korting yung shape ng tubig, yung katas talaga. Yan, glory to God. Purihin ng Panginoon. Hindi ito sa akin. Kasi kung ako lang, wala ako Pag lagi mo binalik, Sister Inda ang papuri sa Panginoon, tuwan-tuwa ang Diyos. Amen? Yun ang sekreto ng mga nagtatagumpay. Huwag mong kukuhanin. Now, nagalit ang Panginoon kay Shebna. Ang sabi ng Panginoon mga kapatid kay Shebna, hindi. Meron akong gagawin. May tataas akong bagong tao na hahalili sa'yo. Dahil mayabang ka Ayaw na Diyos na mayabang. Ayaw na Diyos na mayabang. Kaya pag tinanong mo si Brother Rocky, ba't kaya si Lucifer hindi pinatawad ng Diyos? Pwede namang humingi ng tawad si Lucifer Pero hindi Yun ang isa sa mga kasalanan, Sister Presi, na hindi pinapatawad ng Diyos. Yung kataasan. Kasi pag mataas, hindi ka na nakikinig sa Diyos. Pag mataas, mayabang, hindi mo pinapupurihan ng Diyos. Kasi mayabang ka Lagi mo sasabihin, kung di dahil sa akin, wala naman ito No. Ayaw ng Diyos na mayabang. Dahil sa kayabangan ni Shebna, siya ay binigyan ng bagong kahalili. Si Eliakim. Eliakim, mga kapatid, was mentioned in the passages in 2 Kings chapter 18 verse 18 and Isaiah 36 verse 3. Si Eliakim ay another assistant ni King Hezekiah. But mga kapatid, Eliakim was praised by God, was loved and likened by God. Nagustuhan siya ng Diyos, minahal siya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon kay Eliakim, I will clothe him with your robe. Kinuha ng Panginoon yung robe kay Shebna, kasi may robe yan Nung unang panahon, Sister Pricey, kapag ang tao, di ba, yung mga, pag nanonood tayo ng mga cartoon movies like mga kingdom like Let It Go o yung mga princess na yan, meron silang robe na sinusuot yung mga king at saka mga queens, yung mga monarchs. Yung robe na yon, Sister Inda, yun ay nagbibigay sa kanila ng prestige. Sino man ang nagsusuot ng robe na yon, yun ay may honor, meron siyang karangalan. Amen. At makikita natin, mga kapatid, yung robe na yon, mapapansin nyo nung unang panahon na yung lalaking alibughan o yung prodigal son, yung naglustay ng pera ng kanyang ama, tapos nagdesisyon yung batang bumalik sa kanyang ama. Ano ang sabi ng tatay, Brother Rocky? Doon sa mga servants ng tatay. Sabi ng tatay, no. Servants, put him back the robe of honor. May robe of honor siya Yung robe of honor na yon na nakay Shebna, Sister Inda, inalis ng Panginoon yung kay Shebna. Sabi ng Panginoon, aalisin ko sa yung robe na yan, ibibigay ko yan kay Eliakim, son of Hilkiah. I will clothe him, sabi ng Panginoon, bibihisan ko siya with your robe. Inalis ng Panginoon ang damit, ang karangalan ni Shebna, inilipat kay Eliakim, and I will strengthen him with your belt. Inalis ng Panginoon yung belt kay Shebna. Ang sabi ng Panginoon, I will give your responsibility, your prestige, your honor, I will give it to the hand of Eliakim. You see, mga kapatid, ito, mga kapatid, siguro ay patungkol sa mga may tungkulin sa Diyos. Sa mga pinagkatiwalaan ng Diyos. At maaaring
sa mga servants o sa mga empleyado sa ating buhay. Sa mga nagninegosyo, pwede rin yan. Nakita ko ang isa sa ating mga kapatid ay nagtitinda na ngayon ng, I think yung ating brother Raken, ang ating mga pinsan dyan, nagtitinda na kayo ng manok, ng mga kung ano-ano dyan, mga tubig. Ito mga kapatid ay sikreto. You see mga kapatid, the Bible is filled with lessons to be learned in all aspects of life. Kaya mga kapatid, ang mga tao marurunong, kahit ang mga Muslim, they get their wisdom from the Bible. Bakit ko sinasabi ito mga kapatid? Relevant ito dito kay Eliakim at kay Shebna. Kapag kayo ay napagkatiwalaan ng Diyos, kasi magkakaroon ng time na pagkakatiwalaan ka ng Diyos God will try and test you. Amen, Sister Pressy? Pag pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, pag pinagkatiwalaan ka ng tao, kasi ang tao nagtitiwala sa iyo Titinda ka ng tubig, titinda ka ng manok, titinda ka ng kung ano-ano, mga kakanin. Yan. Nakikita ko yung mga kapatira natin, titinda ng mga lumpia. Nakikita ko yan, maganda yan. Mapagkatiwalaan kayo. And I'm talking about in the highest form of integrity. The highest. Huwag ka magbebenta ng panis. Huwag ka magbebenta ng sira. Huwag ka magbebenta ng gano'n na sasabihin mong gano'n, maganda, hindi naman. Highest form of honesty. Highest form of integrity. Sa paglilingkod sa Diyos, kailangan gano'n din. Pag nagpagkatiwalaan ka ng Diyos at all cost. I'm talking about at all cost. Maintain, serve God to the highest level. Yung pinakamataas, na kulang na lang, talagang Diyos na lang palagi. Bagamat, ayaw naman ng Diyos na talagang wala ka ng panahon sa ibang bagay. Pero ang sabi ng Panginoon, Sister Inda, you shall love me with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your body. Lahat yan ay para sa Diyos. And that is the main, fundamental, basic service na pwede mong gawin sa Panginoon. Pag may negosyo ka, pag pinagkatiwalaan ka ng mga customer, talagang maayos. Laging meron kang way to na may bigay mo yung the best sa customer. May bigay mo yung the best sa Panginoon. Kung kayo yung mga naglilingkod sa inyong mga employer, the best. Hindi yung gusto mo lagi ng promotion. Ay boss, i-promote mo naman ako. Dati akong janitor, ngayon maging senior janitor ako. Yung iba, Sister Mirna, gusto mag-a-apply, manager agad ang gusto. Ano kang alam mo? Bago ka mag-manager, kailangan mapagkatiwalaan ka muna sa clerk, sa rank and file. Mapagkatiwalaan ka muna, sabi ng Panginoon, Sister Inda, ang sino man sa inyo mapagkatiwalaan sa maliliit na bagay, mapapagkatiwalaan sa malalaki. Ang iba agad manager, wala namang alam sa pagmamanage. Anong alam mo? Baka pag ipinasok kita dyan, hindi mo naman alam. Talo ka pa ng mga tauhan mo. Nagtuturo ka, hindi ka naman makapagturo, dahil ang tuturuan mo, mas magagaling pa sa'yo. Di talo ka. Mapagkatiwalaan. At yun mga kapatid, sikreto ng pamilya. Sikreto namin sa ganitong paglilingkod. Kami, alam niyo naman, nasa ganito tayong paglilingkod. With my parents and my siblings, ito mga kapatid ay aming iningatan. I could have easily said, Bisa could easily say, Pastor could easily say, we don't have time. Kasi malayo na kami, nasa Amerika na kami. Yung oras ninyo, masyado ng hirap kami. Pero hindi. Ayaw naming mawala yung chandeliero. Kailangan lagi, Sister Inda, hawak mo yung apoy na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Huwag mong hayaang mawala. Because once the calling, once the confidence of God has been taken away, mahirap siyang ibalik. At marami mga kapatid na marami tayong mga aral dyan, marami tayong mga Bible characters dyan na pinag-aralan natin na natanggal King Saul was one. Prophet Samuel was saying, you know what, Saul? At this very moment, sabi ni Prophet Samuel kay Haring Saul, alam mo ba na inihahanda ng Panginoon na yung mga susunod na mga hari at mga reyna, yung mga bloodlines, yung mga genealogy mo,
yung mga lipi mo, inihanda na ng Panginoon ng mga susunod na mga salit-saling lahi from the Benjamin tribe, kasi King Saul came from the Benjamin tribe. And God was preparing the next line, the next king and queens on the throne. But because of your disobedience, God has taken it away. God has revoked it. And now, God was telling me to go to the place of Jesse. Because God was telling me that one of the sons of Jesse, the next king, is going to replace you. Mga kapatid, the Bible is filled with wisdom. Pag natutunan lang ng tao ang Biblia, lahat ng tao tagumpay eh. Walang tao naghihirap. Itong si Shebna na to, he became foolish. He became so engrossed of the prestige. Nakala niya, ganito na ako forever. Maraming ganon. Malibang ang pagtitiwala ng isang tao, Brother Rocky, ay nasa Diyos. Lahat ng meron tayo, aalisin ng Panginoon niya. Up to such point, na wala ka nang natitira, kundi sa Panginoon lang. Panginoon lang. So, at the last verse, mga kapatid, ng 22, ng chapter 22 ng Isaiah, inalis ng Panginoon si Shebna. Ang Diyos din ang nag-aalis eh. Ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang nag-aalis. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, sa Pilipinas ngayon, wala ka na mapapanood ngayon sa TV, kundi Manny Pacquiao versus President Duterte. Wala ka na mapapanood, puro sila na lang. Pero sabi ko si Sister Arlene, hindi na ako nanonood ng TV, alam mo bakit? Pag napapanood ko agad yung balik-taktakan nila, huwag mo nang panoorin kasi Sister Eugenia, ang Diyos din ang naglalagay eh. Why would you waste your time to argue with other people? Ay, hindi, gusto ko si Manny Pacquiao kasi magaling siyang boxer. Ay, hindi, gusto ko si President Duterte. Ay, gusto ko si Lenny Robredo. Gusto ko si, There's no point. Why? Because God has the final say. Kahit ano pang pagtalunan natin, Sister Eugenia, magsuntukan tayong lahat, magsabunutan tayo. Walang mangyayari. Bakit? Diyos din ang may karapatang magsabi kung sino talaga ang mamumuno sa bansa natin. Kaya tama ang panalangin ni Pastora Menchie last time I remember it. Mapalad ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Pag ang isang bayan ng isang bansa ay naging ang Panginoon, ang Diyos ang naging kanilang Panginoon, yung ang Panginoon lang ang kanilang tinawag, ay mapalad. Yun mga kapatid. Kaya mga kapatid, kahit manood ka ng TV, Diyos din yan. Mga kapatid, okay lang ba? Mga 3 oras pa? Pangalawang verse pa lang. Kasi mga kapatid, napakahaba nito eh. Mga kapatid, ito ka man kasi, kaya nga sabi ko nga sa ating mga leaders, sana pag nagbabasa, gusto ko rin yung style ng Italy. Alam mo Italy, Sister Eva? One chapter lang sila. One chapter. Bakit? Sa isang chapter, Pastor Ben, talagang naiikay mo. Amen? Naiikay. Alam mo yung salitang Sister Arlene sa Batangas, pag naiikay, ibig sabihin Sister Inda, nahihimay. Pag binigyan mo ko ng 3 verse, 3 chapter na pagkahaba, talaga kapatid, 4 na taon to kapatid sa Bible School ha. 4 na taon. Tayo, 2 oras, 1 oras lang, kailangan natin lahat na yan. Iba nagmamadali. Ang iba nakatingin na sa oras. Takal magturo nito si ano to. Ano bang gusto niyo? Binigyan niyo ako ng ganitong chapter. Tapos hindi ko masasabi. Gusto ko mga kapatid, sulit ang ating Bible study. Amen mga kapatid? Mga kapatid, gusto ko makita ng inyong mga thumbs up. Mag-thumbs up naman kayo kung alam niyo ang pagta-thumbs up. Tama sabi ni Bishop kanina eh. Ang iba nakatingin na lang sa camera, hindi mo alam kung nagbabasa ng text, Amen ba mga kapatid? Pinapatawa ko lang kayo. Pero Isaiah 23 mga kapatid, and this is about the life of people in a place called Tyre. Tyre. The promise of coming judgment against Tyre. May pangako. Alam mo ba, Sister Edna, na yung judgment, yung hatol, punta ka sa mga judge, kaya tawag sa kanila, judge. Kasi they are the one who give the judgment o yung verdict. Yung judgment na yun, Sister Pressy, minsan ipinapangako rin ng Diyos yun. Pangako yun. Kaya, wag lang tayo palagi, salamat sa pangako ng Diyos.
Ako'y pinagpala dahil sa mga pangako ng Diyos. But you have to remember, another context, Sister Pressy, na isa rin sa mga pangako ng Diyos ay judgment. For example, sinabi ng Panginoon kay Adan at kay Eva, the moment you eat the fruit or the fruit of the tree in the middle of the garden, you shall surely die. That is a promised judgment. Sister Arlene, sabi ng Panginoon, you shall surely, sigurado, deadball ka, patay ka. Promised judgment yon. Pinangako ng Diyos yun eh. Kaya pag kinain yon ni Eva at ni Adan, yung nasa gitna, yung puno na nasa gitna ng halaman ng Eden, paraiso, kinain nila, hindi pwedeng hindi patayin sila ng Diyos. Sister Pressy. Bakit? Sinabi ng Diyos yun eh. When God speaks, Sister Inda, hindi pwedeng hindi mangyari. Otherwise, hindi totoo ang Diyos. May mga salita pala sa hindi niya ginagawa. Doon nagsimula yung master plan ng redemption. Nakatingin ng Diyos sa langit, Sister Pressy, and then tinitingnan niya, naku, ito talagang si Adan at si Eva, ito pagkakatitigas ng mga ulo. Alam mo mga taga Batangas, ganyan ang mga salita nila. Naku, pagkakatitigas ng mga ulo talaga itong si Adan at si Eva na to. Pero naalala ng Diyos, nangako ako eh. Papatayin ko sila eh. Bumaba ang Diyos ngayon. Sister Inda, sabi ng Panginoon kay Adan, Adan, Eva, bakit yung kinain yun? Panginoon, ito po kasing si Eva, pinadala mo to, ito, ano to eh. Paano to? Pahamak to? Yan, ang mga tao ganun, di ba, Sister Lloyda? Pag tinuturo mo na siya, sasabihin na niya na doon, pahamak to eh. Si Eva, ikaw, Eva, anong bit mo kinain yung pinagbabawal ko? Panginoon, itong ahas na to, pahamak to eh. Yung ahas, ikaw ahas, ba't anong ginawa mo? Wala na sa may turo. Kaya sabi ng Panginoon, ikaw talaga, pahamak kayong tatlo. Kaya gumawa ang Panginoon, mga kapatid. Doon nagsimula ang pag-ibig ng Diyos. And Genesis and John 3:16, Sister Inda, are closely relevant. In what way? For God so loved the world. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak, nag-iisang anak, upang mawala yung sumpa. Sinumpa tayo ng Diyos eh. Inalis ng Diyos yon. Para mawala ang sumpa na yon, Sister Pressy, kailangang tubusin tayo sa Cebuana Liwilier. Nakasanla ang kaluluwa natin. Para mamatay tayo sa impyerno, Sister Inda. Pero ang ginawa ng Panginoon, ako na rin ang gagawa. Sino kaya mapapatay ko rito? Sabi ng Diyos. Kasi sabi ko, mamamatay ka, Adan eh. Kaya ang ginawa ng Panginoon, Sister Inda, pumatay ang Diyos. Doon sa kasalanan natin. At wala sang mapapatay na hihigit pa. Kasi every time naghahandog ang mga sarilitan ng mga tupa, diba? Sapol, nagluto sila ng, sa Qatar kasi usong-usong biryani, diba? Sa Israel may mga biryani. Yung mga sheep, niluluto nila, binibiryani nila. Pagkakahandog nila sa Pressy, kinabukasan magkakasala na naman sila. Another tupa na naman. Sabi ng Panginoon, nakakasawa na. Once and for all, I will send one. That the death of this one will pay the sins of Inda yesterday, the sin of Inda today, and the sin of Inda in the future. So yung kamatay ng isang taong yon, bayad na yon up to the end. Jesus came to light. He died on the cross. Jesus said, Lord, it is finished. It is finished. Tapos na yung sumpa. Ngayon mga kapatid, binigyan ko lang kayo ng taste how you assimilate yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Now, going to Isaiah 23. The promise of a coming judgment against Tyre. The sailors of Tyre, yung mga mamamangka like Pastor Saldi, isa yung mga master fisherman ng Anilao proper. Yung Tyre, mga kapatid, isang lugar na tubig. Marami mga dagat, mga ilog. Kaya, yung Tyre, mga kapatid, ay sentro ng komersyo. Ibig sabihin, center of business. Amen, mga kapatid? And then, nagkaroon ng burden si Prophet Isaiah sa Tyre. Tyre was a leading city of Phoenicia. So, bigyan ko lang kayo ng brief background. And in those days, Sister Inda, ang Tyre, T-Y-R-E, yung Tiro na tinatawag sa Tagalog, was a great maritime power
of the ancient world. Noong unang panahon, imagine mo, ang ganda ng ating pinag-aaral niya, parang, di ba kung hindi ka nakapasok ng high school, kung hindi ka nakapasok ng high school, hindi mo na to narinig. Mga kapatid, ang history, one of my favorite subject ko yan, Sister Pressy. Nung ako'y high school, Sister, ating alam to ni Ate Eva. Nung ako'y high school sa West, Batangas West, ang aking grade sa history, 98. Wala pa sila nabigay na ganong grade. 98! Kaya kapag gusto ko itong history na to. Amen? Ba't magandang history, Sister Inday? Bakit? Kasi binabalikan mo yung alaala mo eh. Amen? Parang, kayo ba? Ako Sister Inday, alam mo, Sister Lloyda, gusto kong, sabi ko kay Pastora, Mami, sino yung lolo, di ba? Si Lolo Cornelio. Sino yung mga lolo natin? Sino yung mga... Alam, balikan mo yung kung saan ka nagmula. Alam mo bang marami pala mga magsino sa Mindoro? Tapos may napagsabi sa akin si Sister Arlene na, ay oo, Pastor, maraming mangyan. Ganon. So, sinasabi mo, ang lahi ko ay mga mangyan? Hello, hindi. Hindi ako papayag ng aking mga lahi. Alam ko sa Sister Eugenia, sa Orense, marami daw dyan mga kamag-anak ang aking Lola Baring. Yan. Kaya gusto kong puntahan yan, yung bundok na yan. Si Arlie, pag ikaw ay nakarating ng Pilipinas, ang Orense mga kapatid ay, ang angulo, Sister Arlene, ay ganyan. Kaya pag mahinahin na ang iyong kambyo, Sister Mirna, sa sasakyan mo, ay talagang bumabalik. Sa Sulo, ganun din eh. Sa Sulo, yung kina Sister Inda, ay pag mahinahin na ang pag wala kang handbrake, ay talagang dapat yung balanse ng pedal ng silinyador at saka ng preno ay dapat nagbabalanse si Sister Arlene kasi pag medyo mahinahin na ay talagang babalik naranasan na namin bumabalik yung sasakyan namin sa kataasan. Magandang balikan mo yung iyong mga nakaraan. Sino ka? Yung lugar natin, Sinisian, West. Nabasa ko yung Brother Rocky na yung Sinisian West. Tinanong ko rin to kay Bishop. Alam mo ba ng pinagmulan ng ating lugar? Basahin mo yun sa Google. Masarap kasing basahin yung mga ganyang mga nakaraan na history. Kaya maganda manood kayo ng MMK, maalaala mo kaya. Yan. Binasa ko yan, yung palang Sinisian na yan, nung unang panahon ng Kastila, mga kapatid. Mga kapatid, okay lang ba magkwento ko ng konti, no? Ito pala mga Kastila noon, nag-uusap sila na parang, manakalaya na ba ang mga Pilipino? Malaya na ba sila? Wala na bang mga ibang mga mananakop dito? Sumagot ang Kastila, ang sabi, si. Di ba sa mga Kastila, pag sinabing si, ay oo. Yan. Si. Yan. And some of the stories, Sister Inda, merong mga ibang mga istorya at teorya na nagsasabi na itong lugar ng Sinisian West, kung nasa ng ating Mother Church, yan daw pala isang bilangguan. Yan pala dati ay sinusian. Kaya sinusi. Kaya ang ibang tawag naman sa lugar namin, kalawang. Kasi pag napunta ka sa amin, Sister Arlene, yung tubig sa kanal, may kalawang. Hindi namin alam kung may pabrika ng kalawang ng mga bakal sa lugar namin, Sister Eva. Hindi naman natin alam, Sister Lloyda, kung may pabrika ng kalawang. Basta may kalawang na lumalabas, hindi namin alam kung saan nagagaling yung bukal na kalawang. Maganda mga kapatid na balikan mo yung iyong nakaraan. Masarap yun eh. Because from going back, tama ang kasabay ng matatanda, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Maganda rin bumabalik ka doon eh. Amen. Itong Tyre na ito mga kapatid, kaya maganda, sinasabi natin ng history. Tyre was a leading merchant city surrounded by waters. So, ganun yung logic natin mga kapatid. Siya ay napapaliwiran ng maraming tubig at siya ay sentro ng commerce. Doon talaga parang divisoria. Doon ang bagsakan lahat ng mga products. Amen? Tyre was the Babylon of the sea. Babylon is one of the richest nation, city in the world at that time. At dahil sa ganda ng lugar ng Tyre, Sister Inda, maraming mga harbor, mga port. Amen? Mga port. Or maraming mga mangingisda, magagaling na mga mangingisda ang nakatira doon.
Ang Tyre, mga kapatid, was a city. Ito ay isang syudad na kung saan ay nagro-rule ang pera. Amen? The merchants are princes, yung mga mangangalakal. Sila yung mga talagang mga prinsipe noong unang panahon. Yung mga traders, kaya noong unang panahon, kung natatandaan nyo yung ating mga araling panlipunan, yan. Yung mga pala absent, yung mga araling panlipunan, social studies, hello. Kung natatandaan nyo pa yung ating mga social studies, mga araling panlipunan, amen. Naalala ko yung ating, kaya ang Pilipinas, Sister Ellen, alam mo hindi uunlad. Alam mo kung bakit? Hindi uunlad pa at the moment. Kasi noong unang panahon, tingnan nyo pag yung mga bandang hapon, home economics. Anong ginagawa ng mga Pilipino, Sister Lloyd? Gagawa ng parol. Gagawa ng bunil na basahan. Biro mo yung paggawa na, yun ang ating mga home economics. Yung pala pwede na tayo mag-aral ng iba't ibang, sa punta ka ng Japan, punta ka ng iba't ibang bansa, ang kanilang home economics, paggawa ng computer, paggawa ng ganito, paggawa ng ganyan. Ang China, pagbasa ng stock market. Tayo, ang ating pinag-aaralan, Sister Edna, nung tayo high school o elementary, paano magluto ng adobo? Paano tayo unlad? Hindi tayo makakasabay. Bagsak tayo. Kaya pagdating natin sa ibang bansa, wala tayong alam. Ang iba. Amen ba, mga kapatid? Kaya noong unang panahon, mga kapatid, itong merchants na ito, sila yung mga leaders. Sila yung mga magagaling mga lakal, mga barter system. Noong unang panahon, tayo ay may dalang manok, sample, mga taga Mindoro, mga ngalakal yan, makikipagpalitan niya ng mga kalakal sa ibang bansa like China o mga Indonesia. Di ba hindi pa naman sila marunong magsalita si Tarinda? Siyempre, ganun, barter system ang tawag doon. Nagpapalitan lang sila ng mga kalakal. So, noong unang panahon, Sister Inda, walang honest. Walang mabuting tao. The only thing needed was success in business. Noong unang panahon, Sister Ellen, kapag ikaw ay successful sa business, magaling ka. Yun ang takbo ng panahon noon. But the Lord of hosts has purposed it. Pinlano ng Panginoon yon, to bring to this honor the pride of all glory. Yan. May plano ang Panginoon doon. Pag makikita natin, you see, Sister Inda, again, uulitin natin, yung pride, aalisin mo na yun. Yung kataasan, yung kayabangan, alisin mo yun. Kaya sa Batangas, nauuso yung pag may mga, narinig ko na ito, Brother Rocky, naku, may signal number 3. Paparating na ang signal number 3. Kaya, Pastor Besa, ano kaya yung signal number 3? Naku, paparating na naman si Asbag. Kaya mga kapatid, at kung kayo man ay nagkaroon, maganda rin medyo ipagmalaki. Mataas yan, mga kapatid. At yan ay isang kasalanan sa Diyos. Basic sin to which God is ever opposed. Mahirap yung mayabang. Now to go ahead, mga kapatid. The mainland city of Tyre was defeated by the Assyrians and the Babylonians. So tinalo ng mga Assyrians at ng Babylonians ang Tyre. Kasi noon, sakop-sakop sila eh. Kaya mapapansin mo ang ating mga history, ang ating araling panlipunan, yung ating mga nung tayo elementary pa, nation builder, mga ganyan, di ba? Tayo ay sinakop ng mga maraming mananakop. Sinakop tayo ng mga Kastila, ng mga Hapon, ng mga Amerikano, yan, nananakop sila. Sinakop tayo ni Magellan. Kaya ang Lapu-Lapu mahal, Sister Inda. Alam mo bakit? Kasi hindi siya nagpatalo eh. Si Lapu-Lapu hindi siya nagpatalo kay Magellan, 'di ba? Ng Portugal. Kaya mga kapatid, napakaganda ng history. Now tinalo sila. Now ang sabi ng Bible, mga kapatid, sa Isaiah 23, Tyre will be forgotten for 70 years. Stop. Ang sabi ng Panginoon sa Isaiah,
Tyre, yung kasikatan ng Tyre, ng Tiro, ay makakalimutan for 70 years. God's judgment is so precise. Mapapansin mo, Sister Inda, makikita mo ang Bible, lagi sinasabi ng Panginoon, sa loob ng 400 taon, the Israelites will be a servant or slaves of the Egyptians. In this context, 70 years, Sister Arlene. God is making a decree. God has a timeline up to such extent kung hanggang saan lang makakaranas ng kahirapan ng mga taga-Tyre. Tyre will be forgotten, that you may be remembered. Yun ang sabi ng Panginoon, Sister Presley. You see, God can make a decree. God can make an announcement of how long. Alam ng Panginoon yung expiry. Alam ng Panginoon yung timeline, yung time zoning na tinatawag, kung hanggang kailan ka magsasuffer. Bibigyan ng Panginoon ng line. But God said, Sister Pressy, that after the Tyre, yung Tiro, ay makalimutan, pero ginagawa ng Diyos yon so that Tyre will be remembered. And pag-aaralan natin yan, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, pag nakalimutan ka ng 70 taon, makakalimutan ka. Pero sabi ng Panginoon sa Tyre, muli kitang itataas. For some reason, I don't know why. We don't know why. Why God does that. Do we have a right to question God? We don't. We just follow. Kung nandun ka sa 70 years na yon, Sister Inda, nasabi ng Panginoon, sa loob ng 70 taon, itong lugar na ito ng Tiro, makakaranas to ng kahirapan. After 70 years, on the 70 years and one day, muli kang sisikat. When sometimes God will allow things. Kaya yung Jeremiah 29:11, Sister Arlene, when we read about it, ang sabi ng Panginoon, sabi ng maraming Kristiyano, but I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a better future. That plan, Sister Inda, is not only our plan. The plan on that context is the plan of God. Kasi siya ang master planner eh. Hindi naman tayo ang nagpaplano sa buhay natin eh. Hindi tayo. Diyos din nagpaplano. Hayaan mong Diyos ang magplano sa buhay natin. Amen ba, mga kapatid? And God has a reason to restore the city of Tyre. Ang sabi ng Panginoon sa last verse ng 23, God will allow Tyre to suffer, but God will restore. You see, sometimes, mga kapatid, hindi na natin nalalaman hindi na natin na-appreciate ang buhay na ibinigay ng Diyos dahil sa maraming bagay. Hindi na natin nakikita. Kaya sometimes maganda na ma-empty tayo lahat. Just like now. Itong COVID na ito. Ito, mga kapatid, ay nagbigay sa atin ng maraming alaala paano natin ma-appreciate ang maraming bagay sa buhay. Ano yun? Pamilya. Wala na tayong panahon sa pamilya. Amen. Sister Arlene, sino ng UK? Naka-isolate. Kung hindi pa sa pinag-isolate, Sister Inda, ng Panginoon, hindi siya makakapagpahinga. Oh. Kaya yung isolation, Pastor Rodel, baka gusto ng Panginoon magpahinga ng 14 na araw. Oh, kasi kung hindi ka magpapahingahin ng Diyos, ng doktor, baka di lagi ka nakapakalat-kalat ka sa kalye. Nandiyan ka. Paggala-gala ka, kasi wala ka na eh. Oh, sabi ng Panginoon, sige, mag-isolate ka. Kita mo? Itong aking mga kamag-anak sa probinsya, ang dami namang ibinebenta ngayon. Sari-sari na, mga tubig, mga kung ano-ano. At maganda yan. Kasi kung walang ganyan, walang problema, hindi mo natutunan. Pwede palang magbenta ng ganito, pwede pala, open pala itong ganitong opportunity. Kaya, mga kapatid, yung mga paghihirap natin, may katapusan yan. May katapusan. Sister Eugenia, alam ng Diyos kung kailan mag-expire.
Kaya ang panalangin, Sister Inda, hindi yung Panginoon, alisin mo po ang pagsabog ng bulkan, wag po sanang sumabog ang bulkan. Panginoon, wag po sanang magka-COVID. Eh, nandyan na nga ang COVID, ayaw mo pa, hindi mo naman nakikita. Ang panalangin dapat, Sister Inda, hindi yung mawala ang COVID, no? Kasi ang COVID, sakit yan eh. Pwede mo pa sabihin, Panginoon, alisin mo na ang cancer sa buong daigdig. Eh, part yan eh. It's designed. It's the cause of many things. Ang tao kaya nagkakasakit, ang dami-daming kinakain. Bakit ka nagkasakit ng ganyan sa baga? Eh kasi, para kang kapre, sigarilyo ka ng sigarilyo, di masusunod talaga ang baga mo. Pastor, ipag-pray niyo po sana ako na yung aking mga laman loob ay pag in-endoscopy ako ng doktor, wala sana akong sakit. Bakit ba ako mag-worry? Pastor, kasi po, umagang-umaga po, talaga pong si Tanduay po ang lagi kong kasama. Umagang-umaga pa lang, inom ako ng inom. Laklak ako ng laklak. Kaya kahit anong pray ni Pastor, walang magawa ang Lord. Bagamat pwede niyang gamutin yun, pero minsan, sabi ng Panginoon, ikaw naman ang may dahilan yan eh. Binigyan kita ng magandang abdo, binigyan kita ng magandang bituka, sinusunog mo rin. Anong panalangin ang makakatulong dyan? Amen ba, mga kapatid? Kaya minsan ang tao rin ang gumagawa ng kanyang sariling problema. Tapos ang sisisihin ng Diyos. May kasalanan ng Diyos, hindi nagpapagaling. Bakit? Baka nagkasakit. Sister Pressy, the best medicine in life is avoidance. Yung pinakamagambabisang gamot, yung pag-iwas. Ano yon? Ito mga kapatid, ito hindi nakasali sa sermon natin, pero pag-iwas sa mga alak, pag-iwas, kasi sa Pilipinas, mahilig mag-inom ng mga tao. Pag-iwas sa mga matatamis. Pag nagkape kayo, wag na kayo mag-sugar, kahit isa. Walang sugar. For the last 10 years, Pastor Rodel, never ako nag-sugar. No sugar in my coffee. Laging black coffee or coffee with milk without sugar. Pag nagluto kayo, wag masyadong maalat. Tama na yung, kasi ang karne, Sister Inda, yung baboy, sample baboy, manok, meron na siyang sariling salt eh. Actually. Ang iba talaga, kukuha pa yung Sister Pressy ng magic sarap. Bitchin. Asin. Patis. Naku, mga kapatid. Tapos lalagyan pa ng talagang, meron pa yung maliit na mangkok. Alam mo yung maliit na mangkok, yung talagang maliit na mangkok na lagay ng patis. Tapos didikdikan nila ng mga sili. Yan. Tapos pipisan pa nila ng kalamunding. Kaya lagi maganang kumain ng tao. Alam niyo ba, Sister Inda, na ang mga artista sa Pilipinas ngayon, ayaw nilang masarap ang pagkain. Huwag lagi kayong magmasarap ng pagkain. Dapat hindi masarap lagi ang pagkain. Dapat hindi masarap. Bakit? Kasi pag masarap, Sister Arlene, ang tendency, Sister Eugenia, kumain ka ng kumain. Amen ba? At saka huwag kayo magluluto na masyadong maanghang. Ang tendency, marami kang kainin kanin kasi ibabalance mo yung anghang dun sa bibig mo. Ay naku, kakain ko po rin ng kanin kasi para mabalance yung maanghang. Sister Arlene, nakukuha mo. Lalo na kung di naman kayo taga Bicol. Ang taga Bicol, kumakain ng siling labuyo. Talaga, kinakain talaga. Talagang para sa kanila, parang prutas lang yung sili. Sa ating mga taga Batangas, hindi tayo kumakain yan, mga kapatid. Kaya mga kapatid, alam nyo, tinuturuan na tayo ng Panginoon para maging malusog ang ating katawan. Amen? At maganda rin sa tao, yung mahaba ang buhay. Kasi ang Diyos din ang alam ng Diyos ang expiry ng buhay natin. Pero kung ikaw na mismo nagpapaikli ng buhay mo, ang sabi ng Panginoon, Rocky, 99 years old ka. Yun ang plano ng Panginoon. Pero ang tao, kaya niyang paikli ng buhay niya. Kahit gusto ng Panginoon na 99, pero pag pinikli mo ang buhay mo, tumalong ka sa 10th floor, mamamatay tayo. Amen ba, mga kapatid? Kaya daldalan pa ang Bible, Lord, tatalon ako sa 10th floor, ha? Dapat. Hindi naman ito parachute, Sister Pressy. Nakukuha niyo, mga kapatid, nakukuha niyo sinasabi ko. Amen, mga kapatid. Kaya lang. Mga kapatid, konti na lang. Isang oras na lang, mga kapatid. Konti na lang, mga kapatid. Magpapatuloy tayo. Isaiah 24, the character of the judgment of the Lord. Ito na yung judgment ng Panginoon, mga kapatid, sa book of Isaiah. Ang sabi ng Panginoon, sabi ni Prophet Isaiah, behold. Pag sinabi ng Panginoon, Sister Inda, na behold, sabi ng Panginoon, look.
Look, sabi ni Prophet Isaiah, behold, the Lord makes the earth empty. Sabi na, inimbitahan tayo ni Prophet Isaiah na tingnan mo kung paano husgahan, hatulan ng Panginoon ang buong daigdig. Darating yung taghirap Sister Inda. Taghirap. Kailangan handa tayo sa buhay. At malibang umasa ka sa Diyos, Sister Erlinda, pag umasa tayo sa Diyos, kahit dumating man ang taghirap, pero ang sabi ng Panginoon, ililigtas ka niya sa kahirapan. Kaya mahalaga sa tao, yung mga kapatid, kahit sa atin, ito, tinuro na rin ito sa atin, Sister Inda. Yung taong, kasi may mga taong busayak. Yung kasabihan sa Batangas, Sister Arlene, na ubus-ubus biyaya, bukas, nakatunganga. Sister Lloyd, narinig mo na sa ating kasabihan ng mga matatanda sa Batangas. Yung tinatawag nilang one-day millionaire. Yung pag nakauwi ng Pilipinas, parang Mama Monchang, lahat ng bumbaryo ililibre. Sabi ko, kapatid, siya ka ba galing? Pastor, galing po ako ng garning lugar. Saan niya? Sa Macau? Ay, Macau. Tapos, ikakain mo ang iyong buong tribo sa long table sa Casa, Casa Sicilia. Ay, magkano ang kain sa Casa Sicilia? Pastor Ben, kumakain tayo dyan. Pero yan ay libre ng ating mga pastor, ng ating mga bishop. Abay, kung ikaw naman ay galing Macau, at ang sweldo mo naman ay Macau din lamang, abay, kapatid, huwag mong kalimutan ang kasabihan sa Batangas. Ay, lutong Macau. Pag lutong Macau, hindi maayos ang pagkakaluto. Yun ang ibig sabihin nun. Dapat, mga kapatid, matuto tayo magsubi. Alam mo, Sister Alin, yung subi, yung sungka, yan ay pinakaunang laro ng mga Pilipino. Actually daw, sabi ng mga nagsusulat, ng mga may akda ng ating kasaysayan, ang sungka inimbento ng mga Pinoy, hindi Chinese. Kaya ang mga Pinoy, ang gagaling nila magbilang. Tapos meron tayong laksa. Isang laksa. Siguro nung nag-aaral kayo ng elementary, hindi nyo alam yung laksa. Hindi nyo alam yon. Yung libo-libo. Ang dami niya. Kailangan, mga kapatid, yung sungka, Sister Arlene, di ba, meron tayong mga sigay. Sister Ate Eva, naglalaro tayo niyan, mga sungka-sungka. Di ba? Magsubi ka, subi. Ibig sabihin ng subi, Sister Mirna, natututo ka magtago, Sister Lloyda. Yung sungka, natuturo yon para magtago ka. Ang mga Pilipino, pag may pera, pag may sigay, ay nakawala. Hindi nagsusubi. Ayan, nawalan tayo ng trabaho ngayon. Ay yung ating kapitan, wala nang may ayuda. Wala nang bigay ang gobyerno Paano na tayo? Wala tayong nakasubi. Kaya pag binasa mo, Sister Eva, ang Proverbs 31, yung proverbial woman na Proverbs 31, ang sabi ng proverbial woman, Proverbs 31, she will laugh at the days to come. Bakit? Nakahanda siya She will laugh. Kahit magkatakbuhan, meron akong ipon. Mahalaga sa tao, mga kapatid, ang karunungan. Pag may pera kayo, sumunod, nagkapera kayo, huwag agad manlibre. Kaya ako sa mga nag-a-abroad, Pastor Rodel, kung masapol uuwi ng Pilipinas, galing ka ng Macau, sapol, galing ka ng kung saan. Kahit sa bansa, huwag ka manlibre. Magluto ka na lang, magpatay ka na lang, Sister Mirna, ng isang baboy lechon. Mga classmate, merong handaan. Mga kapatid, sandali lang po at lobat po ako. Kaya ngayon, nakakatakot na ngayon, Sister Inda, yung yung mga classmate mo sa elementary. Nakakatakot ngayon yan. Anyway. Marami ng mga modus operandi. Kaya ang gawin mo na lang, Sister Mirna, pag uwi ka ng Pilipinas, magpapatay ka na lang isang lechon, 2 lechon na, magkano na lang yun? Sister Inda, magkano na po isang baboy dyan, yung mga tag 5 kilo, magkano na po?
Sister Inda, magkano po ang isang ano dyan? Isang baboy? Ang mahal ko ngayon ang kilo ng baboy. Stop! 200 plus na. Ay, oo nga, nabalitaan ko nga yan. Pero magkano po yung isang buong baboy na yung pong papalitsyon? Pag po 100 kilos, edi nahalaga po ng 22,000. Ha? Ay, mahal na rin pala! Akala ko mga 5,000 lang nung unang panahon. 5,000 lang yun, Sister Maripe, nung tayo yung mga bata pa eh. Pag magpapaluto tayo, Pastor Ben, ng isang lechon baboy, parang 5,000, 7,000 lang. Ngayon, 22,000? Mahal na rin pala. Ay, sige, 22,000. Ano na yun, Brother Rocky? Pastor Ben, ano po? Mahal ng baboy. Ano po? Mahal na po. Sobrang mahal ng baboy. Oo nga eh. Mahal na po talaga. At saka, mga kapatid, marami akong gustong sabihin niya sa mga baboy na yan talaga. Bakit tayo matatakot mawala ng baboy? Wala na ba tayong pwedeng kainin? Isda, gulay, mga prutas, mga damo. Marami tayong pwedeng kainin sa Pilipinas, mga kapatid. Hindi lang naman baboy ang mga Pilipinas, naku, wala ng baboy. Yung iba, bumibili sa karinderya, parang pag ang ulam niya, Sister Maripe, munggo na lang o balatong. Parang walang kakwenta-kwenta itong balatong na to. Wala ako kasing pork eh. Wala ka naman pambili ng pork, ba't ka pa mag-iisa ng pork? Ayan ka na lang, mamitas ka na ng mga dahon ng mga ano dyan, sampalo ko ng mga ilena dyan. Yang ilagay mong ano dyan, malunggay. Amen ba mga kapatid? Kailangan, kung wala na tayo kung yung baboy na yan mga kapatid, marami din sakit na dala ang baboy, ha? Kaya Bishop, hindi siya kumakain ng baboy. Amen. At saka kung walang baboy mga kapatid, isda. Maganda yung isda. Saan nila, mag-isda na lang kayo. Hindi yung palagi nilang baboy. Tsaka mag-ipon. Huwag laging ubus-ubus biyaya. Pag sasakay sa jeep, may katabi kang kakilala mo, magbayad ka ng sarili mo. Sa Pilipinas, kailangan pag katabi mo, makilala mo. Dalawa. Itong katabi ko. Yaan mo sila. Yaan mo sila magbayad ng kanila. Magbabayad ako ng akin. Amen mga kapatid. Kasi kailangan natin magsubi. Bakit? At the end of the day, tayo din lang naman ang mahihirapan. Pag wala na tayong maibili ng pagkain, sino bagang tutugon sa atin? Amen ba mga kapatid? Now, Keron mga kapatid, so ito yung sinasabi na dito na darating sa pagsumpa itong lugar ng Tyre. The earth mourns and fades away. Sabi rito sa verse 20 sa chapter 24. Bakit daw lumuluha ang buong daigdig? Because in the great tribulation, darating yung taghirap eh. Sister Inda, yung great tribulation sa book of Revelation. So Isaiah is saying that in the latter part, in the latter days, yung sa mga huling mga araw, magkakaroon ng malaking pighati. Yung pighati sa Tagalog mga kapatid, ito'y taghirap. At hindi natin malaman kung itong nararanasan natin, ito ba'y taghirap. Maaari. Kasi maraming taong hindi na kumakain. May nakita ko kahapon, Sister Inda, nanonood ako ng TV. Sabi niya, nagtatrabaho siya sa isang mga tablahan o mga nagkakatam siya. Hindi siya kumakain ng marami. Ang kanyang kinakain na lamang daw, Sister Inda, ay 5 kutsara na lang araw-araw. Alam mo ba, Sir President, sabi niya, ang problema ho, pagka konti ang kinakain ko, pag tumatayo ho ako, nahihiluho ako. Ay, Sister Mina, talaga nakakahilo. Biro mo 3-5 subo ang nakakain mo. Kaya, Sister Inda, kung nakita mo sa Facebook yung matandang tumayo, yung masakit ang kanyang tuhod, dumating yung kanyang mga apo, Pastor Rodel, ang ginawa ng mga apo, tinapalan ng mga taglilibuhin yung tuhod ng lola niya. Puro Sister Mina, lilibo-libo yung inilagay sa tuhod. Sister Maripet, tinalian ng mga natutulog pa yung lola niya. Sa siguro hinihimas-himas na mga kung anong pampahimas. Ito mga kamag-anak ng lolang ito, tinapalan na ng mga lilibuhin. Siguro maraming libo kasi kita mo sa Facebook talaga maraming lilibuhin. Sister Edna. Abay, nung magmulat ang mukha ng lola, at Lola, magandang araw po, mano po. Kami po may regalo sa inyo. Ano ba ang atin? Ay, pagtingin, Sister Mirna sa tuhod ng lola Lola, mas balita ko, masakit ang tuhod ninyo Oo, masakit nga. Talaga ako hindi makalakad. Ay, sabi ng mga po, ito lang lola ang aming regalo sa inyo. Ano po? Ano ba ganyan? Nasa tuhod ninyo, nakatapal ho. Abay, karamil, ito pagkakalaki nito. Ay, naku, naglundag-lundag yung matanda. Sabi, naku, nawala. Praise the Lord. Alam mo, pera. Napapapraise the Lord yan, mga kapatid.
Nakakapagpagaling yan. Amen ba? Ginagamit ng Diyos yan, Pastor Saldi, para gumaling ang ating mga karamdaman. Totoo yan. Tama sabi ng Ecclesiastes. Money is the answer for everything. Sagot yan. Ay pag wala kang pera, Pastor Del, ang sakit, lalo na mga kababaihan, pag walang pera, mainit ang ulo. Nako, tatabi-tabi ka. At talagang pagkakainit ng ulo ng mga yan, Sister Maripag, biging walang... Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, sa mga kalalakihan, sa ating mga asawa, mga kapatid, ang gamot dyan, Pastor Del, sa ating mga asawa na mga mainit ang ulo, ang sabi sa Facebook, ito yung Facebook hindi to Bible. Ito na may napapagkatuwaan lamang natin. Ay tatapalan mo ng kaunting salapi. Are, Sister Inda. Pag ginatapalan mo na ng kaunti, gumagaling. Tinuturo ng Panginoon yan eh. Yung pagsisikap, tinuturo ng Panginoon yan. Now, itong nangyayari mga kapatid, ito ay great tribulation. Ito ay relevant sa ating topic. Because, sabi Sister Inda, they have transgressed the laws. Kanilang lumampas sila. Trespass. Kasi may batas ang Diyos eh. Kapag nag-break tayo doon sa utos ng Diyos, sa batas ng Diyos, nagagalit ang Diyos sa atin. Alam ng Diyos eh, na tayo ay nakakalampas. Kaya pag nakakalampas tayo, Panginoon, sorry po. Panginoon, alam po nakalampas ako. Alam mo naman sa sarili mo yun eh, Sister Eva. Alam mo kung ang iyong paglilingkod ay tama, lampas, o alam mo, Pastor Rodel, kung ang paglilingkod mo sa Diyos ay medyo nagkukulang ng konti. At pag nagkukulang ng konti, balik ka sa Diyos. Ito nangyari sa taga-Tyre, nakalampas sila. They try to change the law of God. Yung Torah na tinatawag. Yung Torah, mga kapatid, yung T-O-R-A-H. It means the law of God and the Word of God. Kaya nakakatakot yung mga pastor o yung mga leader, minister sa iba't ibang denominations na iniiba nila ang salita ng Diyos. Iniiba nila. Mali ang kanilang interpretation. Ano pa ang sabi rito, Sister Inda? Because they have broken the everlasting covenant. They have broken the everlasting covenant. May covenant ang Diyos eh. Ano ba yung covenant? Lagi natin napapag-aralan yung covenant na yan. Ano ba yung covenant na yan, Sister Loida? There is no single covenant known. Walang iisang covenant. Maraming covenant ang Diyos. But ito ang ibig sabihin ng covenant, mga kapatid. For example, Genesis 9:16. There was an everlasting covenant that God made with mankind, that God will no longer punish the world by flood. Covenant yon. Ibig sabihin ng covenant, Sister Inda, sa ating sariling salita, covenant yan ay agreement. Agreement. Covenant, agreement, covenant, kasunduan, transaction, or arrangement. Okay, mga kapatid? So sabi ng Panginoon, hindi ko na muling gugunawin ang buong daigdig sa pamamagitan ng tubig. Kaya ngayon, wala ka na makikitang nagugunaw. Bumabaha. At yung pagbaha na yon, Sister Inda, again, uulitin natin, minsan ang mga kalamidad, ang mga trahedya sa buhay ng tao, hindi laging gawa ng Diyos o gawa ni Satanas. Minsan gawa natin. Punta ka ng kahapon, Sis Brother Rocky. Nakita ko ang sampalok, baha na naman daw. Sino may dahilan? Diyos ba nagtapon ng mga basura? Sister Mirna, meron tayong kanal. Oh, pero bakit binabaha? Yung tubig, Sister Priscilla, pupunta ng kanal, pero hindi makapasok sa kanal kasi may mga bara. Bottled water. May mga barang, mga plastic, kung ano-ano. Sinong gumawa? Diyos ba? Hindi. Tao. Kaya ang tao dapat madisiplina. Everlasting covenant. Kaya, wala kang makikita ngayon, Sister Presi, na bumabaha pa. Hindi na bumabaha ang daigdig. Kasi pinangako ng Panginoon hindi ko na muling gugunawin ang buong mundo. Nagpakita siya ng bahaghari ng rainbow. First covenant. Second covenant, sabi ng Panginoon kay Abraham, and I will make you the father of many nations. Genesis chapter 17, verse 7. Covenant yon. Pero maraming Kristiyano, Sister Presi, sabi ng Panginoon, pararamihin niya tayo. Kaya ang ginagawa nila, Sister Lloyd, anak ng anak ang mga Pilipino. Parami ng parami. Kaya ngayon, ang ating population, 109 million. According to the latest statistic ng PSA, Philippine Statistics Authority. 109 million and counting.
Kasi ang kanilang pananaw, Sister Inda, mag-anak na mag-anak, sabi daw ng Diyos yun. Huwag tayo mag-family planning, mag-family planting tayo. Ayan. Pag wala naman kayong mga trabaho, anong gagawin sa mga anak nyo? Hihintay nyo ang Pasko. Para sa pagpasko, Sister Eva, lahat ng mga pamilya, pupunta tayo sa Sinisian West. Magmamano tayo doon sa lahat ng mga mamanuhan natin. Lahat ng magmamanuhan natin dapat magbigay. Di ba, Pastor Del? Usong-uso yun sa atin. Yung mga hindi mo namang, sino ba? Di ba, ang inaanak ko lang ito? Bakit ang dami mo? Buong kalye, pila? Nung hinauso na sa Pilipinas, Sister Arlene, tatak. Alam mo, may nagtatatak na sa amin na bumili na ng stamp. Yung non-erasable ink. Na kapag nakapagbigay na ng isang tatak. Yun ang sabi ng Panginoon kay Abraham. Pararamihin siya. Kaya Sister Lloyda, ang dapat interpretation natin, kay Abraham ipinangako yun. Huwag mong kuhanin yun na parang sa'yo din ipinangako. Na parang, pararamihin din ng Panginoon ng aking lipi. Pero huwag ka na magandang, ang anak mo, 12 na, tama na yan, kapatid. Nakaka-12 ka na, 1 dosena na. Ano na yan, sapat na yan. Buo mo ng basketball team. Amen ba mga kapatid? Leviticus 24 verse 8. Nangako ang Panginoon sa mga Israel ng mga priesthood, lahat ng mga saserdote ay manggagaling sa Israel. Covenant din yun. Covenant ang Panginoon kay David, na sa lipi ni David magmumula ang Misaya. 2 Samuel 23 verse 5. Everlasting covenant din yun. Sabihin, may kasunduang walang katapusan. New covenant. Everlasting covenant, mga kapatid, ito yung mga New Testament na meron tayo ngayon. Yan mga kapatid, ang sabi ng chapter 24. The character of God's judgment. Mga kapatid, 7 minutes and 42 seconds. The Lord will punish on high the host of exalted ones. You see mga kapatid, ang pinakamahirap, kaya nga sabi ko nga sa ating kaya mahirap ang nasa leadership. Lagi nating ipapanalangin yung mga nasa leader natin, mga nasa liderato natin, sa mga partido, mga namumuno sa ating bayan, sa ating lugar, sa ating mga baryo, yan ay mga leader din natin, sa ating mga iglesia, yan ay mga leader natin din yan. Kasi mga kapatid, ang pinakamahirap ay yung makita natin yung ating mga leader ay maparusahan dahil sa kanilang mga pagkakamali. At minsan nakaka-demoralize yan. Or, mahirap din naman yung makaligtas sila kahit sa mga ginawa nilang pagkakamali, pero hindi sila maparusahan. Mahirap din yon. Pero sabi dito, Sister Edna, sa ating talatang binabasa, but in His great judgment during the great tribulation, ito sinasabi mga kapatid, no one will be able to buy or pay a high-priced lawyer to escape the judgment, or bribe a politician to come out without being hurt. Pag ang Diyos, Sister Press, ay naghumatol na, wala ka makukuhang abogado na magaling para makaligtas ka doon. O hindi ka pwedeng maglagay sa mga politician para hindi ka maparusahan. Pag dumating ang kahatulan ng Diyos, that is it. Pero mga kapatid, ito yung gusto kong iwanan sa inyo. Bago dumating ang Great Tribulation, ito ang paniniwala ng ating iglesia. Darating yung galit at puot ng Diyos sa buong daigdig, Sister Pressy. But before the Great Tribulation, Sister Inda, we, the children of God, will be taken and will meet Jesus in the air. Kukuhanin tayo ng Panginoon upang hindi mo maranasan ang taghirap na yon, sapagkat pag dumating na ang sumpa ng Panginoon sa buong daigdig, walang makakaligtas eh. Kaya sabi ng Bible, di ba, natandaan nyo, na kung sino man nasa bubong, wag nang bumaba. Sino man ang nasa loob, wag nang lumabas para bumili. No? Because dumating na yung sumpa. But before that comes, tayo mga believers, susunduin tayo ng Panginoon sa hampapawid. Yun tinatawag na raptured, Mami Mirna.
Yung raptured na yon, mga kapatid, kasama na tayo ng Panginoon. Kaya hindi natin mararanasan yung galit ng Diyos. Amen. Kaya mahalaga sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, na tayo ay naghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon. Last verse, mga kapatid, the kings of the earth will be gathered together as prisoners are gathered in the pit. The Lord of hosts will reign on the Mount Zion and in Jerusalem and before his elders gloriously. Darating yung sumpa ng Panginoon. You see, mga kapatid, I don't know, but I don't know if I can share this with you. I only have 4 minutes left in my clock. There was a prophecy from one of the men na iginagalang natin that in this latter time, mga kapatid, there will be a one world system. That 4 countries now are vying to become the superpowers. Russia will become one of the superpowers. China, United States of America, and United Kingdom. These countries, mga kapatid, will now form part the global system and will dictate everything. Kaya mga kapatid, gusto kong maging handa tayo sa lahat ng mangyayari. I think Sister Benilda, na asawa ni Brother Rocky, na nakita ko ang kanyang, tatandaan ko ang kanyang post before, na yumanig ang buong daigdig, Sister Inda. Nagkaroon ng lindol. Pero alam mo sabi niya, nasa church siya noon eh. Sabi niya, Panginoon, kung darating ka na, ngayon na, because I am in your presence. I am in your grace. I am in the front of your throne. At Panginoon, sabi ng ang ating mga panalangin, Sister Inda, sana dumating ang Panginoon sa kainitan ng ating pananampalataya. Dumating ang Diyos sa kainitan ng ating paglilingkod sa Kanya. Huwag tayo maratingan ng Panginoon sa ating kalamigan. Kailangan nating i-intensify. Kailangan natin lagyan ng gatong pa, Sister Presi, ang ating nagliliab na pananampalataya because Jesus is coming very soon. Get ready. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah.